Bago natin simulan yung content natin para sa ngayong araw na to, salamat sa mga walang sawang suporta ninyo dito sa ating YouTube channel, lalong-lalo na sa mga nagko-comment. Dahil sa inyo nagkakaroon tayo ng content at sa mga nag-aabil ng mga templates natin at mga Canva Pro. Anyway, ito yung content natin para sa ngayong araw na to. 2 months ago mga tropa, may nag-comment sa atin, etong si Jean Rodriguez. Again mga tropa, pasensya na kung medyo late kong nababasa or late natin na nagagawa ng vlog yung mga comment ninyo. Pero mga tropa, marami na akong nagawang ganitong vlogs at naipaliwanag ko na rin to. Napakarami kong video dyan, pero anyway, gagawin pa rin natin. Shoutout ulit natin etong si Jean Rodriguez. Ito yung tanong niya, Sir, ano daw yung ink at paper na pwede sa sticker? Newbie lang daw siya. Pero 2 months ago na yung comment niya, malamang sa malamang baka alam na niya yung mga bagay-bagay. Pero sa mga bagong maliligaw dito sa channel natin, ito yung kasagutan. Mga tropa, kung magsisimula kayo ng printing business at lalong-lalo na ang pinaka-niche or yung pinaka-main product ninyo ay sticker, ay highly recommend na mag-convert kayo into pigment ink. Ano nga ba yung convert na tinatawag? Ito yung bibili ka ng printer and hindi mo gagamitin yung pinaka-ink provided nung pinaka-printer na yon at sasalinan mo siya ng pigment ink. And again, Epson printer lang ang pwedeng i-convert into pigment ink. So napakaraming brand ng ink dyan. Hanapin nyo na lang or i-search nyo na lang kung ano yung pinaka-ink na pinakamaganda para sa mga mata ninyo. Ganun lang talaga yan mga tropa. So ayun na yung pinaka-isa sa mga kasagutan ko mga tropa. Pigment ink for sticker printing. Yan talaga yung nare-recommend ko. Lalong-lalo na kung mga Epson printers yung gagamitin ninyo. And mga tropa, yung pinakakasamang ink ng mga printer na bibilihin ninyo, ang tawag doon ay dye ink. Lalong-lalo na kapag mga Epson printer, usually dye ink talaga ang pinaka-ink na kasama niyan. Pwera na lang kung ang bibilihin ninyo ay other brand. Kasi sa HP or sa mga Canon, yung pigment ink nila kulay black and yung kanilang CMY or yung cyan, magenta, and yellow ay dye ink. Sa Canon, meron silang tinatawag na combination ng pinaka-ink nila, no? Yung pinaka-black ay pigment, again, yung colored, yung CMY, dye ink. And may mga ganun din naman sa Epson printer. Pero yun nga yung medyo mahal-mahal na siya. Pero kung mga bibilihin niyo yung mga low-end lang na mga printer, yung usually na ginagamit natin, talagang straight na dye ink siya. Yung Epson 121, Epson 3210, 5290, straight siya na dye ink. So, hindi mo gagamitin yung pinaka-dye ink nun na nakikita naman natin dito sa screen. Ito yung pinaka-ink niya, dye ink. Hindi mo yan gagamitin, magpalit ka ng pigment kung talagang mag-i-sticker printing ka. Pero kung medyo natatakot kayo kasi mga tropa sa pagko-convert, meron talagang pros and cons dyan. Nandyan na yung kailangan lagi kayong nagpiprint. Papaano kung wala kayong mga customer, diba? So kung syempre medyo baguhan ka pa lang, nare-recommend ko rin na stay ka lang muna sa dye ink. Kailangan mo munang matuto kasi ng pagbi-maintenance at tamang pagbi-maintenance bago ka mag-switch into kuyi or sa mga pigment ink or sa mga Hansol. Kasi iba talaga yung sistema kapag pigment ink yung gamit mo dyan sa mga printer mo. Lalong-lalo na nga kung wala kang customer. So kung tatanungin nyo ako, pwede ba yung dye ink for sticker printing? Pwede rin ang dye ink. Yun nga lang, may mga pros and cons siya. Meron siyang tinatawag na pagpipading. Pero may iwasan rin naman natin yung pagpipading kung pipiliin ninyo yung tamang brand na gagamitin nyo na sticker. Sa sticker printing mga tropa, kapag sinabi mong sticker, hindi lang siya, eto yung pinaka-sticker na to, iba't ibang klase rin yung mga sticker na mga papel. Ako mga tropa, naiintindihan ko kayo kasi nung nagsisimula pa lang ako, tinatype ko lang dyan sa mga online store natin, sa Lazada, sa Shopee. Kapag nilagay ko na sticker paper, usually mga common stickers lang talaga yung makikita ninyo kapag nag-browse kayo, lalong-lalo na kung wala pa talaga kayong idea. Hindi nyo pa alam yung mga vinyl sticker, yung mga photo sticker, usually yung mga normal sticker lang talaga yung magagamit nyo. So okay din naman yan, yung mga normal sticker, pero may mga application lang siya kung saan lang siya ginagamit. And kagaya ng mga nakikita ninyo dito, yung mga mumurahin na sticker mga tropa, yung kulay dilaw yung pinaka-backing paper, yung sabihin na natin yung kulay green, yung
mga ganyan, yung mga normal lang, usually yung iba dyan para lang sila talagang bond paper na merong adhesive at hindi siya ganon kadikit. Kung ididikit ninyo sa mga tumbler, usually yung mga mumurahin na sticker, sa mga notebooks lang yan dinidikit, or sa mga IDs, yung tipong mga surface na hindi siya sa tingin ninyo madaling matuklap. Kasi may mga surface na kapag dinikitan mo ng mga normal sticker, talagang alam mo yon, matatanggal at matatanggal talaga siya. Ako mga tropa, yung pinakaunang sticker na nagamit ko, yung Beko sticker paper. Talagang para lang siyang papel or bond paper na may adhesive. Kaya ako mga tropa, hindi ko na sa inyo i-recommend to, pero okay din to pang practice at sa mga student na kailangan lang talaga nila na bond paper na may dikit, 'di ba? Kasi napaamura lang nito. So ayan, okay din naman to, pero kung syempre medyo gusto niyo nung medyo maayos-ayos, pero yung mga application netong mga nakikita ninyo dito, kagaya netong Yasen na sticker, hindi ko siya i-recommend yung mga tipong pangbigay-bigay sa mga vlogger. Ito ay talagang mga pangdikit-dikit lang sa mga notebooks or sa mga madadaling madikitan, yung tipong hindi matatanggal or yung tipong hindi siya nababasa palagi, hindi siya, alam mo yun, yung naiinitan palagi, pang normal lang na mga surface, at yung tipong hindi mo kailangan ng pamatagalan na nakadikit, 'di ba? Again, pwede dito yung pigment and pwede dito yung dye ink. Pero sa mga ganitong sticker, expect nyo na kung dye ink yung gagamitin ninyo and nagkakaroon yan ng mga fading na tinatawag, di ba? Kaya mas maganda na pigment talaga yung gagamitin ninyo sa mga ganitong klaseng sticker. And kung gusto nyong itry din to sa mga product labels, subukan nyo. Kasi ako personally, hindi pa ako naagamit ng ganitong brand na Yasen for sticker or for product label. Eto mga tropa, sa tingin ko ay mga pang notebooks lang. And move forward tayo dito sa isa pang type ng sticker. Ito naman yung tinatawag na photo sticker. Yung pinaka surface or yung pinaka pagpiprintan netong photo sticker, para siyang photo paper yung pinaka texture niya, pero may adhesive siya. And bawat sticker na bibilihin ninyo, hindi yan basta-basta, meron yan tinatawag na GSM. So kung gusto nyong alamin yung GSM, i-google nyo na lang, no? Pero ayan yung pinakabigat ng pinaka sticker. And when it comes naman sa microns, ayan naman yung kapal niya. Pero eto nga sa sticker, ang tinatawag dito GSM. Halimbawa 135 GSM, mapapansin niyo medyo makapal siya, and syempre may mga pagkabigat-bigat din siya. And the more na mas mababa yung GSM, expect nyo na medyo manipis yung pinaka surface or yung pinaka sticker na yon itself, and syempre medyo magaang din siya. So ayun, hindi ko alam kung ano yung katumbas ng 135 GSM into microns, di ba? Syempre sa mga microns, ayan yung mga kapal-kapal naman. Ayan yung tinatawag na mga metric units sa kanila mga tropa, no? When it comes sa GSM, ayan yung parang pinakabigat ng isang pinakapapel, and sa microns naman, ayan naman yung pinakakapal nung pinakapapel na yon. And again mga tropa, no, etong photo sticker na to, usually ginagamit to sa mga Sintra board printing. Yung mga nakikita ninyo ng mga picture, kasi ga eto itself is photo and meron lang siyang adhesive. Pero ako mga tropa, no, iba yung ginagamit ko sa Sintra board, kasi eto medyo mura lang siya at hindi ganon kagandahan din yung output niya, pero pwede na rin siya. Ako personally, etong photo sticker na to, eto naman yung ginagamit ko for product label. Ayan talaga, at hindi ko na siya nilalagyan ng photo top. Yung photo top naman, ayan yung usually na combination netong mga stickers na to, kasi para ma-save or para hindi mabilis mag-fade yung inyong mga pinprint dyan sa mga photo sticker or sa mga sticker na pinagpiprintan ninyo, ayan yung ginagamit, and para hindi rin siya ma-scratch. Pero ako, for product label, never talaga akong naglagay ng photo top. Maliban na lang kung talagang pinaka-special yung gusto nung client ko. Lalo na sa mga premium perfume mga tropa. Andyan, yan lang yung mga nilalagyan ko ng photo top. Pero yung mga product label, yung mga tipong Frozen, hindi ko na nilalagyan ng photo top yan. As is na talaga ako dyan. Yung sa mga bareta na nire-resell na mga nag-aabil sa akin, yung mga liquid soap, etc. Hindi na talaga ako naglalagay ng photo top, kasi dagdag lang yon sa expenses ko. And syempre, the more na konti yung ginamit ko, malaki yung kikitain ko, di ba? So eto, kung medyo baguhan talaga kayo, eto, napaaganda talaga neto. Glossy palagi yung gagamitin ninyo for product label, kasi mas maganda yung pinaka output nun. Meron
din naman tong matte na pinaka-finish niya, subukan nyo na lang. Pero para sa akin, mas okay talaga for product label yung glossy. And move forward naman tayo dito sa mga vinyl. Eto mga tropa, no, napakaraming klase or brand na mga vinyl stickers. Medyo may pagkamahal talaga siya. Kung magsisimula kayo ng sticker printing, lalong-lalo na kung yung pinaka-target ninyo ay yung mga vloggers. Kasi sobrang dami ng vloggers and usually kailangan nila ng mga pang-freebies sa mga kanilang subscribers. Even ako, gumagawa ako ng sarili kong stickers na pinamimigay ko rin sa mga nanonood din sa akin, sa mga nakakasalamuha ko, sa mga nangihingi ng stickers. So etong mga vinyl sticker na to, depende sa inyo kung anong brand yung bibilihin ninyo kasi iba't iba yung karakteristik ng ibang mga brand. Yung iba masyadong madikit, yung iba naman hindi ganun kagandahan yung output, pero ang pinaka-importante na tatandaan ninyo, hanapin ninyo yung brand na napakaganda dapat nung pinaka-surface niya or yung pinaka-coating niya kung saan mag-a-absorb yung pinaka-ink. Kasi dyan mga tropa, kahit na naka-dye ink ka, kapag maganda yung pinaka-coating ng vinyl sticker, hindi mo na kakailanganin din na mag-photo top. Mga tropa, nagkaroon din ako minsan ng, alam mo yun, na product label yung inabil sa akin ng customer ko. Hindi ko na rin siya pinoto top, vinyl yung inabil niya sa akin. Okay na okay, napakaganda mga tropa. Sa mga nagpaplano ng product label, lalong-lalo na kung vinyl yung gagamitin ninyo at high-tech yung bibilihin ninyo, wag na kayong mag-photo top para hindi dumagdag yung expenses ninyo kasi okay na yan. And may mga scenario rin kapag vinyl yung ginagamit nyo na kahit anong brand, kapag pinoto top nyo, lalong-lalo na kung sa mga product label, umaangat talaga. Ang ibig kong sabihin na umaangat, natatanggal yung pinaka-adhesive. Again mga tropa, hanapin nyo yung pinakamagandang output na makikita ninyo para maayos and syempre para maganda yung pinaka-sticker ninyo. Mga tropa, eto no, share ko lang yung ginagamit ko na vinyl sticker. Ever since eto talaga yung ginagamit ko, high-tech vinyl sticker. Yun nga lang may pagkamahal siya and to tell you honestly, may time or may mga batch talaga na mga sticker na hindi siya ganon kaganda yung pinaka-adhesive niya. Pero para sa akin kasi iba yung nakukuha ko na output dito sa high-tech vinyl Napakaganda nung pinaka-coating niya. Kahit na dye ink lang yung gamit ko paminsan and okay na okay pa rin. Pero usually ang gamit ko rin talaga sa sticker pigment ink. Pero gumagamit din ako ng dye ink, natural mga tropa. Lalong-lalo na kung medyo nahihirapan ako na mapalabas yung pinakakulay nung output nung data nung customer ko. Yung pinakakulay kasi minsan kailangan talaga ninyong makuha yung pinaka-eksaktong kulay na gusto nung customer ninyo. And ipaliwanag nyo na lang sa kanya na hindi talaga or hindi makukuha ng 100% paminsan yung gusto nilang output. Kasi sa pigment ink, medyo mahirap talaga makuha yung mga ibang kulay. 'Di ba? Kapag dye ink naman, kuhang-kuha. Kaya ganoon, nag-alternate ako and ipinapaliwanag ko sa customer ko and tinitignan ko rin kung saan nilang application gagamitin yung mga stickers na i-avail nila sa akin. And eto naman mga tropa, isa rin to sa mga alternative na ginagamit ko bukod sa iTech, etong iTransfer na sticker. Yun nga lang medyo nakilala siya I mean, marami na rin bumibili. Kaya alam mo yon, lagi na siyang nag-out of stock. So kung medyo baguhan ka naman sa printing business at kung alam mo yon, tipong kailangan mong kumita, eto, okay rin naman tong coif na bago, pero try at your own risk mga tropa. Ako mga tropa, marami na rin akong naturuan ng mga, alam mo yun, nagsisimula sa industry na to. Eto yung ginagamit nila kasi nagtry naman na rin ako neto. Okay naman siya, okay naman yung output, okay din yung adhesive, pero para sa akin, sakto-sakto lang And kasi may mga time na may piniprint ako dito, hindi niya nakukuha yung pinaka-shading. Doon lang talaga ako natalo netong coif na to. May shading siya or may shadow na alam mo yung shadow, syempre mga itim-itim yan, hindi niya nakukuha ng pulido. Para sa akin, natsambahan lang talaga na nagprint ako ng baby kasi nung classmate ko yung ipinapaprint niya, nakita ko yung shadow, hindi ganun kapulido. Kaya bumalik ako sa iTech. Tinry ko lang naman sa coif para syempre kahit papano kumita-kita ako. Babalik at babalik talaga ako dito sa iTech. Yun lang talaga. Kaya mga tropa, kung alam mo yun, nakagaya ka na itong nag-comment at
nagtatanong kung ano yung sticker na pwede ninyong gamitin, i-explore mo talaga. Wala kang ibang gagawin kundi mag-explore. So eto, sana makatulong tong mga sinasabi ko. Ayan, marami naman din gumagamit neto kasi tignan nyo, ang dami na rin bumili. And next natin, etong R8J8 na vinyl sticker. I-try nyo rin to mga tropa kasi may nag-comment din sa atin. Basahin ko na lang din yung comment niya kasi napakalaking tulong din sa atin neto. Eto 2 weeks ago nag-comment siya sa atin. Shoutout natin si Crankshaft4062. Sabi niya dito, sa experience daw niya, mas matibay daw ang R8J8 kesa daw sa iTech. 3 years na daw siyang gumagamit ng iTech and LNB yung photo top na ginagamit niya. Nagiging crusty daw yung, alam mo yun, yung pinaka-surface nung vinyl sticker, ulan, init, araw, 'di ba? 24/7, 3 months daw na nabilad, natututong. Ako mga tropa, personally na experience ko rin tong ganitong bagay, pero yung combination na ginamit ko kasi na photo top, iTech to iTech, natutong siya. Pero nung pinalitan ko yung pinaka photo top ko na Yasen yung photo top ko at iTech yung pinaka sticker ko, hindi ko na na-experience yung natututong. Ayun na, iba-iba naman kasi tayo ng experience pero kung ganyan yung experience ninyo, syempre iba-iba tayo ng location. Maaaring dyan sa location ninyo sobrang tirik na tirik yung araw, and sa amin naman medyo ganun din, and ulan, init din. Hindi ko na na-experience siyang natututong, pero dati na-experience ko talaga yan, promise. iTech to iTech yung gamit ko, iTech na photo top, iTech na stickers. Pero etong Yasen na photo top and alam mo yon, iTech din na ginagamit ko na sticker, hindi ko na na-experience yan. And sabi niya naman dito, ang ginagamit na daw niya R8J8 plus LNB daw na photo top, and simula January 2025 hanggang October daw netong mga nakaraang buwan, buo pa daw, hindi pa daw nababakbak. Although medyo nagkaroon na daw ng fading ng konti, pwera na lang daw sa black na kulay, ay okay pa rin. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, iba-iba tayo ng mga experience sa mga bagay, kaya napakaganda at napaka-importante ng mga comment nyo dyan, at nakakatulong talaga yan sa mga subscribers natin, sa mga followers natin, kasi dito sa channel natin, wala tayong ini-edit dito, lahat legit yung mga experience natin dito. Kung ano yung experience niyo dun sa bagay na yon, maaaring sa inyo lang yon, and kung ano yung na-experience ko, maaaring iba. Kaya maganda yung nagkakaroon tayo ng sharing dito mga tropa. Yun lang talaga. So again, ang ginagamit ko, iTech, and minsan ito yung alternative ko, and meron pa akong mga natitira na quaff. Ito ginagamit ko lang talaga to kapag ka talagang yung tipong budget gaming lang yung budget ng customer. And meron pa rin akong natitirang R8J8. Personally, hindi ko pa natetesting ng todo yung pinaka-adhesive niya. Na-testing ko lang sa kanya yung pinaka-output niya, at hindi ko talaga nagustuhan yung pinaka-output niya. Napakalayo or medyo may pagkakaiba dun sa output niya kung ikukumpara ko siya sa iTech. At ang ayaw ko lang din talaga dito sa R8J8 yung kumukuluntoy siya ng napakatigas na. Yung pinakakantuhan niya, bumabaluktot talaga kahit na hindi mo siya gamitin. And aminado din naman yung tropa natin na nag-comment dito, ayun nga daw talaga, ang cons lang talaga, lumulukot pag tinabi. And syempre hindi naman din tayo madalas na may customer, kaya bakit ka bibili ng mga lumulukot yung dulo, 'di ba? Nasa sa inyo na lang 'yon kung fast moving yung inyong mga printing business, 'di ba? And siguro malapit na natin tapusin yung content natin na to kung medyo kulang pa tong mga details na sinabi ko, kasi medyo mahaba rin yung kwentuhan dapat dito para hindi na lang din humaba. Additional na lang natin siguro kung kulang pa yung details for part 2, and i-share ko na lang din sa inyo yung tungkol dun sa eco-solvent na ink na tinatawag. May mga Epson printer na model na pwede mo siyang i-convert into eco-solvent. Ano ba yung eco-solvent na ink? Ayan yung ink na usually na pwede for tarpaulin printing. And kapag ka meron kang ganyan at ganyan yung ginagamit mo na eco-solvent, hindi mo na kailangan talaga ng pinaka-photo top, 'di ba? Pero iba yung pinaka-tapang or yung pinaka-output din nung magiging output mo sa stickers na ganyan, 'di ba? And make sure kung mag-eco-solvent ka, kailangan walang palyahan talaga yung print mo. Araw. Kasi iba yung buhay or longevity ng printer mo kung naka-eco-solvent ka. At may certain number of prints ka lang na magagamit or magagawa dyan sa printer head mo kapag ka naka-eco-solvent ka na ink. Kasi iba yung pinakatapang nung pinaka-ink na yon, 'di ba? So, ayun lang, for added
details siguro sa susunod na lang natin. Ayun lang yung gusto kong sabihin sa inyo, and syempre mas mura yung pinaka eco solvent, lalong lalo na may mga nakikita ay ng mga vloggers dyan, yung napakarami nilang piniprint, yung kaya nilang magsingil ng piso isang stickers. Ayun talaga yung ginagamit nila doon, eco solvent. Pero kung mga small printing lang tayo, nakagaya lang sa akin, no, yung A4 lang yung piniprint, pigment ink na lang tayo at dye ink, pwede na yan. Pero kung ang plano mo talaga na sticker printing for product label, ay highly recommend na bumili ka ng 11050 at i-convert mo siya into EcoSol. Maghanap ka ng marunong mag-convert dyan sa location ninyo, yung marunong talaga na technician, hindi yung mga tumitechnic lang, di ba? Ayan kasi usually yung ginagamit for eco solvent, yung Epson 1300 at yung Epson 11050, di ba? So, kung meron pa kayong mga katanungan, kung medyo kulang pa yung details natin dito, comment na lang kayo dyan sa baba. Sana naman kahit papano okay na yung mga na-share ko sa inyo na mga idea. And final na lang to, no? Eto, agaya neto, yung Be Happy na vinyl sticker, itatry din natin to. Hindi ko pa talaga to natatry Yung mga vinyl na yan, na mga sticker, ayan yung may mga coating talaga na kailangan na malaman ninyo kung ano yung pinaka-output niyan. And kung nakagamit na kayo na itong Be Happy na vinyl, i-comment nyo na lang dyan sa baba para alam nyo yun, ma-share nyo rin sa akin. One of these days, itatry din natin tong Be Happy. And again, eto na lang final. Ayan yung mga stickers na pwede, pero sa vinyl hanapin mo yung may pinakamagandang coating at may pinakamagandang adhesive. For ink naman dapat pigment or pwede rin naman na dye ink, pero syempre for specific application lang din talaga siya. Kung gagamitan mo siya for vinyl, kailangan yung hindi nagpi-fade at maganda yung coating. And for product label, kung ganito ang gagamitin mo, photo sticker, na-try ko na rin pero may time na nagpi-fade talaga. Ayun na lang. So, like, share, and subscribe. Message na lang kayo kung meron pa kayong mga ibang katanungan kasi mahaba na yung vlogs natin, no? At lagi ko sinasabi, research is the key at huwag na huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.